Pinagtimpla ako ng kape ng asawa ko, pero kakaiba ang amoy nito. Isang espesyal na inumin para sa'yo, mahal, sabi niya na may kakatwang ngiti. Ngunit nang hindi siya nakatingin, ipinagpalit ko ang tasa sa tasa ng hipag ko na ilang taon na akong hinihiya. At pagkalipas ng 30 minuto, hindi ang pagkahilo o ang matining na ugong sa kanyang mga tainga o kahit ang pakiramdam na lumulutang siya palabas ng sariling katawan ang nagpaalarma kay Isabel. Ang amoy ng kape ang gumimbal sa kanya. Kaaangat pa lang niya ng tasa sa kanyang mga labi nang biglang nanikip ang kanyang sikmura. Ang pamilyar sanang amoy na iyon, ang pinaghalong sangag at banayad na tamis, ay mayroon na ngayong maasim na nota na parang amoy ng mainit na bakal. Dahil sa instinct, ibinaba niya ang tasa sa mesa, pero wala siyang sinabi. Si Ramon, ang kanyang asawa, ay pinapanood siya mula sa kusina na may mahinahong ngiti habang hinahalo ang sarili niyang kape na para bang hindi niya napapansin ang biglang pagbigat ng paligid. Hindi mo ba gusto, Isa? Tanong niya, sa malambing na boses, halos pabulong. Bagong timpla yan, organic. Yung mga nakakatulong daw magbalanse ng enerhiya. Pumilit si Isabel ng ngumiti. Ewan ko, parang masama ang pakiramdam ko kaninang umaga. Siguro, hindi muna ako dapat magkape. Lumapit si Ramon, hinaplos ang kanyang likod at hinalikan siya sa pisngi. Stress lang yan. Simula nang ma-promote ka sa pwesto mo, wala ka ng tigil kahit sa paghinga. Pinapatay mo ang sarili mo, mahal, yumuko si Isabel. Tama si Ramon. Ang promosyon na matagal niyang hinintay, na pinagpuyatan niya ng di mabilang na gabi, na isinakripisyo ang mga weekend, social life at maging ang tulog, ay naging isang patuloy na pinagmumulan ng pagkabalisa. Pero hindi lang iyon. May kung anong unti-unting namamatay sa kanyang katawan. Araw-araw, pahirapan ang pagbangon. Nasasaktan ang kanyang mga mata sa sikat ng araw. Nasusuka siya ng walang dahilan. At ang kanyang mga kamay, nanginginig ang mga kamay niya kapag labis siyang nag-iisip. Kaninang umaga nga lang, hindi niya maibutones ang kanyang blusa nang hindi muna umuupo. Pero tinatago niya ito, gaya ng dati. Ayaw niyang magmukhang mahina. Hindi ngayon, sa labas, abala ang syudad. Umugong ang trapiko sa EDSA at ang mga busina ay bahagi na ng karaniwang himig ng Maynila. Nagpaalam si Isabel kay Ramon ng isang automatikong halik at bumaba sa elevator na kumakabog ang dibdib na para bang mas nakakaginhawa ang ideya na mapag-isa kaysa manatili pa ng isang segundo sa sarili niyang condo unit. Sa opisina, walang mas mapanganib kaysa sa magmukhang marupok. Ang bago niyang posisyon bilang Operations Director ay kinaiinggitan ng hindi bababa sa 3 kasamahan, kabilang na si Carla, ang dati niyang matalik na kaibigan na ngayon ay malayo na ang loob at laging maingat sa bawat salita. Nagbago si Carla. Dati, sabay silang nagtatawanan tuwing tanghalian. Ngayon, mas mahaba na ang katahimikan, mas malamig ang mga tinginan. Nakatulog ka ba? Tanong ni Carla sa sandaling umupo si Isabel sa kanyang lamesa. Sakto lang. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa totoo lang. Grabe. Ang pangit ng itsura mo, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Buntis ka ba? Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Isabel. Siguradong hindi. Pagod lang to. Tuloy pa rin si Ramon sa mga kakaibang timpla niya. Umiling si Carla, natatawa pero may anino sa kanyang mga mata. Obsessed yang lalaking yan sa mga herbal. Minsan, gusto pa akong painumin ng kung anong may katas ng lotus at pulbos ng ugat galing daw sa India. Hindi sumagot si Isabel. Sa ibang pagkakataon, sasakyan niya ang biro. Pero sa sandaling iyon, may bumara sa lalamunan niya. Oo, nagbago na rin si Ramon. Hindi naman sa naging marahas siya, kabaligtaran pa nga. Sobra siyang maalaga, masyadong attentive. Naghahanda siya ng mga espesyal na pagkain, nag-iiwan ng mga motivational message na nakadikit sa ref, nag-oorganisa ng mga aromatherapy ritual sa bahay. Sa unang tingin, siya ang perpektong asawa. Pero may kung ano sa sobrang pag-aalaga na iyon na nagsisimula ng makasakal sa kanya. Pagsapit ng tanghali, hindi siya lumabas para mananghalian. Nanatili siya sa meeting room, nagre-repaso ng mga report.
At nang sa wakas ay tumayo siya, umikot ang kanyang paningin. Halos hindi siya makarating sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Maputla, may malalalim na eye bags. At doon ito nangyari. Ang alaala, noong nakaraang linggo, binigyan siya ni Ramon ng isang tasa ng kape habang nanonood siya ng TV. Uminom siya nang hindi nag-iisip. Iba ang lasa, medyo may kalawang. Napansin niya iyon pero ayaw niyang ma-offend ito. Inisip niyang baka sa klase lang ng coffee beans. Noong gabing iyon, 2 beses siyang sumuka. Kinabukasan, sinabi sa kanya ni Ramon na senyales daw iyon ng katawan niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang diet. Binigyan niya si Isabel ng mga natural capsule na in-order niya online. Ininom niya ang mga iyon. Napabuntong hininga siya. Ipinikit ang mga mata. Ang tasa, ang lasa, ang pagkahilo. Pagbalik niya sa kanyang lamesa, naghihintay si Maria, ang nakababata niyang kapatid. Masayahin, spontaneous, walang pasensya. Dumaan ito sa opisina ng walang pasabi. Ate, mukha kang trapo. Sumpaman, kung hindi kita kapatid, iisipin kong mamamatay ka na. Salamat sa pagiging subtle mo, sabi ni Isabel na may pagod ng ngiti. Seryoso ako. Tingnan mo nga sarili mo. At huwag mong sabihing stress lang yan. May iba pa. Nag-alinlangan si Isabel. Laging may ganoong kakayahan si Maria na lansagin siya. Siguro kaya iniiwasan niyang makita ito ng madalas nitong mga huli. Hindi ko alam. May mga araw na hindi ako makapag-isip. At sa tuwing binibigyan ako ni Ramon ng mga kapsula na yon, ewan ko, parang lalo akong lumalala. Pinanood siya ni Maria ng tahimik na may ekspresyong hindi na nanunukso. Kailan pa ito nagsimula? Ilang linggo na, siguro. Mula noong nagsimula ako sa bagong pwesto. At kailan ka sinimulang bigyan ni Ramon ng mga yan? Napalunok si Isabel. Mula rin noon, ipinatong ni Maria ang 2 kamay sa lamesa. Ate, paano kung ang iniinom mo araw-araw ay hindi ka ginagamot kundi dahan-dahang pumapatay sa'yo? Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang isang madilim na banta. Nakaramdam ng kirot si Isabel sa kanyang sikmura. Hindi niya kailanman sineseryoso ang ganoong posibilidad. Si Ramon, sasaktan siya, imposible, o iyon ang gusto niyang paniwalaan. Pero ngayon, hindi na siya sigurado. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kalokohan ba? Sigurado ka ba talaga sa laman ng mga kapsula na yan? Pinatingnan mo ba? Alam mo ba kung saan galing? Pinakita niya sa akin ang kahon. Natural lahat. At kailan pa naging sinonim ng ligtas ang natural? Sagot ni Maria habang nakakrus ang mga braso. Ang pinakamasamang magagawa mo ay ang magtiwala ng bulag sa isang tao dahil lang niyayakap kanya sa gabi. Hindi umimik si Isabel. Noong gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, nakahanda na ang hapunan ni Ramon. Chicken adobo, kanin na may turmeric, at isang green juice na may spirulina. Amoy scented candles ang paligid, may background music. Lahat ay parang bahagi ng isang palabas. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Ramon na may malapad ng ngiti. Mabigat. Nahilo na naman ako. Kaya hinanda ko to para sa'yo, turo niya sa juice. Pang-detox. Nabasa ko sa isang medical forum. Iniwan ko na rin ang mga kapsula mo. Nasa puting bote, tiningnan siya ni Isabel. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot, hindi isang halatang takot. Ito ay isang malagkit na kawalan ng tiwala na gumagapang sa kanyang kalooban. Ramon, kinausap ko si Maria. Sumimangot siya. Na naman, yang kapatid mo, nakikialam sa hindi niya dapat pakialaman. Nagtatanong lang siya tungkol sa mga vitamins. Hindi ang vitamins ang problema, mariing sabi niya. Ang problema, hinahayaan mong ubusin ka ng trabaho, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain, nabubuhay ka sa sobrang bilis. Hinihintay mong mag-adjust ang katawan mo sa isang hindi makataong ritmo. Napabuntong hininga si Isabel. May lohika ang mga salita niya. Palagi siyang nagsasalita ng mahinahon sa tonong rasonable na nagpaparamdam sa iyo na kasalanan mong magduda, pero may hindi pa rin tugma.
Pakiramdam niya ay isa siyang puppet na gumagalaw sa isang perpektong pinalamutiang entablado kung saan bawat hakbang, bawat linya, bawat tsaa, bawat kapsula ay planado na. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Isabel. Tinitigan niya ang kisame. Paminsan-minsan, dinadala niya ang kamay sa kanyang tiyan na parabang nararamdaman niya ang lason na pumapasok sa loob. Baka paranoia lang, baka nababaliw na siya. 3:00 ng madaling araw, bumangon siya. Pumunta sa kusina. Binuksan ang puting bote. Nandoon ang mga kapsula. Walang pangalan, walang brand. Mga transparent na kapsula lang na may beige na pulbos sa loob. Binalot niya ang mga ito sa isang tissue. Nakaramdam siya ng buhol sa sikmura. Nagtago siya ng ilan sa isang sobre. Ang iba, itinapon niya sa inidoro at nag-flush. Pagbalik sa kwarto, tulog na si Ramon na parang bata. Malalim at inosente ang paghinga. Humiga siya sa tabi nito at, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang ang kanyang kama ay isang selda. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital. Nagpanggap siyang may general check-up. Humiling siyang makausap ang isang doktor na pinagkakatiwalaan niya. Wala siyang sinabi tungkol sa kanyang mga hinala. Sinabi lang niya ang mga sintomas. Pagkahilo, pagod, malabong paningin, pananakit ng kalamnan, insomnia. Kinuhaan siya ng mga test, mababa ang blood pressure, walang tiyak na resulta. Sinabihan siyang hintayin ang resulta ng blood test. Noong gabing iyon, dinalaw siya ni Maria. Nagdala ito ng empanada, tulad noong mga dalaga pa sila. May nalaman ka na? Wala pa. Pero dinala ko to. Ipinakita niya ang sobre na may mga kapsula. Ipapasuri ko to. Niyakap siya ni Maria. Hindi ka baliw, ate. May instinct ka. At hindi yan kailanman nagkakamali. Sa kusina, kumakanta si Ramon. Naghahanda ng isa na namang tsaa. Isabel, gusto mo ba ng hibiscus o jasmine? Tiningnan niya ito. Mas gusto ko ng tubig. Sigurado ka? Oo. At habang tumatalikod si Ramon, tiningnan siya ni Maria sa mata. Makinig ka sa akin. Huwag kang mawawala sa sarili mo dahil kapag nalaman mo, ang lason ay wala lang sa isang kapsula. Nasa taong nagsasabing mahal ka niya. Nag-aamoy usok ang ginagawa ni Ramon sa kusina. At sa unang pagkakataon, ang tahanang binuo niya nang may pagmamahal ay amoy takot. Pinanood ni Isabel kung paano isinasalin ni Ramon ang tsaa sa tasa na may mahinahon at kakatuwang ngiti, ang ngiting dati niyang kinahuhumalingan at ngayon ay nagpapatigas na lang sa mga kalamnan ng kanyang leeg. Bawat galaw niya ay sinusukat, elegante, na parang iniensayo niya ang kanyang papel bilang perpektong asawa sa harap ng isang hindi nakikitang kamera. Nanatili siyang tahimik, nararamdaman ang pagpasok ng lamig ng takot sa kanyang mga butas sa balat. Sa kanyang tabi, nagkukunwaring tumitingin sa cellphone si Maria, pero ang higpit ng kanyang panga ang nagbubunyag sa kanya. Sigurado kang ayaw mo ng kaunti? Pilit ni Ramon. Iniaangat ang tasa, patungo sa kanya nang may lambing. Ramon, sabi ko mas gusto ko ng tubig. Ngumiti siya. Hindi iyon isang normal na ngiti. Iyon ang ngiti ng isang taong natutong magsinungaling nang hindi kumikilos ang isang kalamnan. Nagtiimbagang si Maria tumayo. Gabi na. Isa. Aalis na ako. Tawagan mo ako. Kung kailangan mo ng kahit ano. Sige. Sinamahan siya ni Isabel sa pinto. Bago umalis, lumingon si Maria at sinabi sa mahinang boses, halos pabulong. Huwag kang iinom ng kahit anong hindi mo mismo inihanda. Wala. Noong gabing iyon, unang nahiga si Ramon. Nanatili si Isabel sa sala, tahimik. Tinitingnan niya ang tasa ng tsaa na iniwan niya sa mesa. Medyo maligamgam pa. Lumapit siya, kinuha ito at pumunta sa banyo. Isinalin niya ang laman sa isang plastic bag. Isinara ito ng mahigpit. Inilagay niya ito sa kanyang bag kasama ang sobre ng mga kapsula. Pagkatapos ay bumalik siya sa sofa. Pakiramdam niya, ang kanyang katawan ay pag-aari na ng iba, mabagal, malamya, walang koneksyon. Kinabukasan, pumunta si Isabel sa ospital, dala ang mga naunang resulta ng test. Sinalubong siya ni Elena Reyes, ang dati niyang kaibigan sa universidad.
Isang babaeng may maitim na buhok na nakatali sa isang perpektong bun, laging malinis tingnan. Nagsimula ang konsultasyon gaya ng dati, may mga pangunahing tanong. Ngunit sa pagbasa ng mga resulta, nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Elena, walang mga anomalya, lahat ay nasa tamang range. Mababa ang presyon, oo, pero hindi iyon malala. At ang pagkahilo, ang pagod, ang pagduduwal, tiningnan siya ni Elena na may profesional na kilos. Isabel, isa kang matalino at ambisyosong babae. Malayo na ang narating mo at may kapalit yan. Humihingi ng pahinga ang katawan mo. Ito ay stress, pagkapagod. Walang lason, walang impeksyon. Malusog ka pero hindi ka okay. Nakaramdam si Isabel ng pinaghalong ginhawa at pagkabigo. Paano nangyari na totoo ang mga sintomas pero blanko ang mga resulta? Tinapik siya ni Elena sa braso. Magbakasyon ka ng ilang araw, mag-disconnect ka. At kung mas mapapanatag ka, maaari nating ulitin ang mga test. Pero sinasabi ko sa iyo nang may buong kumpiyansa, walang anumang clinical. Lumabas siya ng ospital, dala ang bag sa kanyang pitaka at isang pakiramdam ng kawalan na humahabol sa kanya na parang anino. Hindi niya maiwaksi ang hinala na lahat ng kanyang nararanasan ay may dahilan na walang gustong makita. Noong gabing iyon, naghihintay si Ramon na may bagong sorpresa, mga herbal tea mula Thailand at mga bagong kapsula na may puting-puting lalagyan. Mas maganda to, sabi niya, inilalagay ang mga ito sa harap niya. Walang kemikal, gawa sa purong turmeric. Nag-aalis ng toxins, nakabasa ako ng mga medical articles. Halos hindi ito tiningnan ni Isabel. Tumango siya ng walang imik. Nagpanggap siyang uminom ng isa, ngunit nang tumalikod si Ramon, mabilis niya itong itinago sa bulsa. Iyon ay mapupunta rin sa laboratorio. Determinado siyang alamin ang katotohanan, anuman ang mangyari. Kinabukasan sa opisina, magulo ang lahat. Ang tensyon para sa nalalapit na presentasyon ng bagong proyekto ay halos mahiwa sa hangin. Nasa lamesa niya si Carla, nakikipag-usap sa telepono na may autoritatibong tono. Nang makita niya si Isabel, agad siyang nagbaba ng telepono. Sa wakas, okay ka na ba? Medyo, sagot ni Isabel, inilapag ang kanyang bag sa upuan. Kailangan nating i-review ang pagkakasunod-sunod ng mga puntos. May mga bagay na hindi malinaw at may nag-leak ng proposal sa marketing team. Hindi ikaw yon, di ba? Napakunot noo si Isabel. Tinatatanong mo ba kung trinaydor ko ang kumpanya? Tinatatanong ko kung 100% ka na ba? Kasi kung hindi, pwede nating i-reassign ang parte mo sa pitch. Hindi na kailangan. Okay ako. Hindi sumagot si Carla. Ang kanyang tingin ay matindi. Halos parang isang mandaragit na parabang naghihintay siyang manghina si Isabel para sakupin ang kanyang pwesto. Ito ay isang banayad na pagbabago. Pero nandoon ito. Kung saan dati ay may suporta, ngayon ay may kompetisyon. Sa oras ng tanghalian, lumitaw si Carla sa kanyang opisina na may ensayadong ngiti at isang paper cup sa kamay. Dinalhan kita ng kape mula sa paborito nating lugar, yung caramel tulad ng gusto mo. Tinanggap ito ni Isabel na may pilit na kilos. Nagpasalamat siya ng mahina at iniwan ito sa mesa nang hindi iniinom. Pinapanood siya ni Carla. Hindi mo ba titikman? Mamaya na. Masama ang tiyan ko. Tinitigan siya ni Carla ng matagal pagkatapos ay inilihis ang tingin na parang wala lang. Maya-maya nang gumalaw si Isabel para abutin ang isang dokumento, aksidenteng natabig ng braso niya ang baso. Natapon ang kape sa carpet at may tumalsik sa kanyang binti. Isabel, ano ba? Sigaw ni Carla. Tanga ka ba? Natahimik ang buong opisina. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa mga pader. Tiningnan siya ni Isabel, nagtataka. Hindi niya pa ito narinig na magtaas ng boses ng ganoon. Kailanman, aksidente lang. Bulong niya. Huminga ng malalim si Carla at idinampi ang kamay sa noo. Sorry, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Kinakabahan ako sa presentasyon. Hindi ko dapat sinabi yon. Hindi sumagot si Isabel. Yumuko siya at kumuha ng tissue para magpunas. Nang makaalis si Carla, pumunta siya sa pasilyo para hanapin ang janitress. Ate, pakiusap po, huwag niyo munang itatapon niyang baso.
Pwede niyo pong iwan sa gilid. Kailangan ko pong tingnan. Ang babae, na naguguluhan, ay sumunod. Itinago ito ni Isabel sa isang selyadong plastic bag na dala niya sa kanyang pitaka. Noong gabing iyon, mayroon na siyang 3 sample, mga kapsula, tsaa at kape. Ang plano ay isinasagawa na. Pagdating niya sa bahay, naghihintay si Ramon sa kusina. May bago siyang kahon ng mga supplement sa kamay, ngayon naman ay may mga etiketang Portuguese, ngunit ang typography ay sobrang generic na parang isang kasuotan. Ano yan? Isang adaptogenic blend, ginseng, maca at kaunting ashwagandha, nagbibigay ng linaw ng isip. Tumango lang si Isabel. Ang dati pa rin. Pinaghanda kita ng miso soup na may luya at chamomile tea na may cardamom. Gusto mo bang basahin ko sa iyo ang isang artikulo na nakita ko tungkol sa kung paano nakakaapekto ang stress sa paningin? Ramon, pagod ako. Para sa ikabubuti mo to, mahal. Hindi mo napapansin, pero humihingi ng tulong ang katawan mo. At ikaw lang ang makakapagbigay nito sa akin. Ang tanong ay bumagsak na parang bato. Nanliit ang mga mata ni Ramon. Bakit mo sinasabi yan? Hindi ko alam, sagot niya. Minsan, pakiramdam ko, sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa akin. Masyado kang nakatutok. At hindi ko alam kung pagmamahal ba yan o guilt. Tiningnan siya nito nang hindi kumukurap. Guilt? Para saan? Para sa kung anuman ang nagpapakasakit sa akin. Isang malamig na katahimikan ang namayani. Tumalikod si Ramon, naglakad papunta sa kusina at nagsimulang maghugas ng mga plato. Minsan, iniisip ko kung karapat-dapat ka ba sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Hindi siya sumagot. Pumunta siya sa kwarto, isinara ang pinto at isinandal ang likod dito. Kumakabog ang kanyang puso na parang tumatakas mula sa isang bagay na hindi pa niya mapangalanan. Noong gabing iyon, nag-text siya kay Maria. Hiniling niya na samahan siya sa laboratorio. Kailangan niya ng mga sagot. Kinabukasan, pareho silang dumating sa isang pribadong toxicology center, isang lugar na tahimik, walang malalaking karatula. Kinuha ng receptionist ang mga sample nang walang tanong. Nagbayad si Isabel ng cash. Sinabihan sila na ang mga resulta ay lalabas sa loob ng 48 oras. Pabalik sa kotse, tiningnan siya ni Maria. Paano kung normal lahat ang resulta? Kung ganoon, malalaman kung nababaliw na ako o may nagtatakip sa isang bagay. Sigurado kang pinagkakatiwalaan mo ang doktor mo? Kaibigan ko siya noong college. Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Napabuntong hininga si Isabel. Hindi na. Wala na siyang pinagkakatiwalaan. Sa opisina, kumilos si Carla na parang walang nangyari. Inalok pa siya ng isa pang kape. Tinanggihan ito ni Isabel. Nagde-detox ako, sabi niya. Naghanda si Isabel para sa presentasyon kahit na halos hindi na siya makatayo. Pinilit siya ni Maria na huwag nang pumasok pero kailangan niyang magpakita ng lakas o kahit magpanggap man lang. Umakyat siya sa entablado. Nagsimula siyang magsalita. Unang slide, introduksyon. Ikalawang slide, pangunahing argumento. Bigla, tumulo ang pawis sa kanyang likod. Naging malabo ang mga letra sa screen. Naging sobrang liwanag ng mga ilaw. Nakita niya si Carla na nakaupo sa unang hanay. Pinapanood siya na nakakrus ang mga braso. At doon ito nangyari. Isang ugong, isang alon ng init, isang tuyong dagok ng kawalan sa ulo. Lahat ay nagdilim. Ang huling imahe na naitala ng kanyang isip ay ang kay Carla, hindi gumagalaw, na may bahagyang ngiti sa mga labi. Hindi man lang ito tumayo. Tiningnan lang siya. At pagkatapos, kadiliman, makalipas ang isang oras, ang tunog ng isang makina na nagmamarka ng pulso na may ritmikong mga beep ang unang narinig ni Isabel bago imulat ang kanyang mga mata. Matindi ang amoy ng disinfectant na parabang sinala ng kemikal ang hangin. Ang puting ilaw ng ospital ay humihiwa sa dilim ng kanyang paningin na parang isang kutsilyo. At sa isang iglap, hindi niya alam kung araw ba o gabi. Ang buong katawan niya ay parang tingga. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri. Mabagal itong tumugon na parabang natatakot. Isa. Naririnig mo ba ako? Ang boses ni Ramon ay dumating na parang isang pabulong na puno ng pagkabalisa.
Nasa tabi siya ng kanyang kama na may namumugtong mga mata, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Tinitingnan siya nito na may pinaghalong takot at ginhawa na para bang kaliligtas lang sa kanya mula sa isang bagay na kakilakilabot o para bang naglalamay na sa kanya. Nandito ka na, sabi niya. Salamat sa Diyos. Sinubukan ni Isabel na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang dila, nakadikit sa kanyang ngalangala. Naramdaman niya ang karayom ng swero sa kanyang kaliwang braso, ang diin ng automatikong blood pressure monitor sa kanan, isang plastic tube na dumadampi sa balat ng kanyang leeg. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang eksaktong sandali nang magdilim ang lahat, ang silid na puno ng mga executive, ang pawis na dumadaloy sa kanyang likod, ang malabong paningin, ang walang ekspresyong mukha ni Carla sa unang hanay. Hindi ito gumalaw. Walang ginawa, tiningnan lang siya. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Dra. Elena, may hawak na folder. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, masyadong kalmado. Isang sinusukat, halos ensayadong katahimikan. Isabel, anong ginhawa na makita kang gising? Kinailangan naming stabilize ang presyon mo. Bumagsak ito ng husto. Dehydrated ka at pagod. Ang nangyari sa iyo ay isang malinaw na kaso ng pagbagsak dahil sa stress. Pinanood siya ni Isabel ng tahimik. May bago sa kanyang paraan ng pagsasalita. Dati, kilala niya ito bilang kaibigan, bilang kasamahan, na kasama niyang tumawa sa mga pasilyo ng unibersidad. Ngayon, tinitingnan niya ito bilang isang malayong figura na may puting coat at isang profesional na ngiti na hindi umaabot sa mga mata. At ang mga test? Tanong niya, nang may kahirapan. Yumuko si Elena. Lahat ay maayos. Walang senyales ng pagkalason, walang neurological alterations, walang bakas ng toxins. Naramdaman ni Isabel na nanikip ang kanyang sikmura. Kung ganoon, nababaliw ako. Umupo si Elena sa gilid ng kama. Hindi ka baliw, pero ang katawan mo ay ilang buwan nang nasa ilalim ng matinding pressure. Ang promosyon, ang mga demands, ang mga gabing walang tulog. Ipinagtatanggol ng katawan ang sarili sa paraang kaya nito. Ito ang paraan niya ng pagsigaw ng tama na. Hinaplos ni Ramon ang braso ng kanyang asawa. Sinabi ko na sa iyo, Isa. Ibinigay mo ang lahat. Ngayon, oras na para huminto. Gagaling ka. Gagawin natin ito ng magkasama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Naramdaman niyang may nakakatakas sa mga siwang ng nakikita. Alam niya, hindi siya niloloko ng kanyang katawan. Hindi ito kathang isip ng kanyang isip. Dapat may iba pa. Ilang oras makalipas, nang lumabas si Ramon para kumuha ng kape, isang bagong mukha ang pumasok. Bata, matatag ang tingin, walang puting coat. Suot niya ang asul na uniforme ng medical staff. May ID na nakasabit sa leeg. Pinapunta ako ni Dra. Elena para magsagawa ng maikling neurological evaluation, sabi niya. Ako si Dr. Miguel Santos. Pinanood siya ni Isabel ng may pagdududa. Tila napansin niya ito. Gusto ko lang magtanong ng ilang basic na tanong at tingnan ang reflexes mo. Walang invasive. Tumango siya. Sinuri siya ni Miguel ng tahimik. Mabilis ang kanyang mga daliri, sinusukat ang kanyang mga salita. Hindi niya pinupuno ang espasyo ng mga walang laman na pangungusap at iyon ay nagpakalma sa kanya. Nang matapos siya, tinitigan niya si Isabel ng mabuti. Physically, stable ka. Na-normalize na ang presyon mo, pero may hindi tugma. Bahagyang umangat si Isabel sa kama. Nararamdaman mo rin? Nag-alinlangan siya sandali. Sasabihin kong oo. Inabot niya ang isang nanginginig na kamay at kinuha mula sa ilalim ng kumot ang isang plastic bag. Nasa kape ko ito noong araw ng presentasyon. Hindi ko itinapon. Itinago ko. Gusto kong ipasuri mo ito. At gusto kong ikumpara mo ito sa dugo ko. Tiningnan ni Miguel ang bag ng mabuti. Hindi nagpakita ng pagkagulat. May nananakit sa'yo? Hindi ko alam. Pero may malubha akong mga hinala. Itinago niya ang bag sa kanyang clipboard at tumayo. Personal kong susuriin ito. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling may malaman ako. Hindi ko sasabihin sa iba. Tumango si Isabel.
Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang may nakikinig sa kanya. Noong gabing iyon, tumawag si Maria sa video call. Nasa apartment siya. Seryoso ang mukha, walang makeup, hawak ang mga resulta. Kagagaling ko lang sa laboratorio. Ang mga kapsula, mga basic vitamins lang, magnesium, B-complex, kaunting plant extract, walang lason. Sigurado ka? Sila ang sigurado, ako hindi. Ang kape, sinusuri pa rin nila, pati na rin ang tsaa, pero ang mga kapsula, harmless. Nagtiimbagang si Isabel, sumisigaw pa rin ang kanyang intuisyon. Paano kung minamanipula ang mga resulta? Tinaasan siya ng kilay ni Maria. Sa tingin mo, may nagmamanipula sa mga resulta? Hindi na ako naniniwala, alam ko na ngayon. Maraming bagay ang hindi tugma. Palaging sinasabi ni Elena na stress lang lahat, pero may mali. Si Ramon. Yumuko si Isabel. Ayokong isipin. Hindi ko kaya. Napabuntong hininga si Maria. Makinig ka. Kailangan mong mag-ingat sa lahat. Kasama na siya. Noong gabi ring iyon, bumalik si Ramon sa ospital na may dalang kumot, unan at isang bag ng tinapay at natural na juice. Umupo siya sa tabi niya sa silid, parang isang anghel na tagapagtanggold. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa, sabi niya. Dito ako hanggang sa makalabas ka. Nagpanggap siyang tulog para iwasan ang usapan. Sa dilim, mabagal ang kanyang paghinga, ngunit ang isip niya ay tumatakbo. Binabantayan siya ni Ramon, ngunit kinokontrol din siya. Kinabukasan, dumating si Carla na may mga bulaklak at ang kanyang kilalang kape mula sa paborito nilang lugar. Namiss kita, sabi niya. Inilapag ang tasa sa side table. Ang gulo sa opisina nang wala ka. Saka, walang kasinggaling mo mag-handle ng mga partners. Tiningnan siya ni Isabel nang walang ngiti. Nasa observation ako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Alam ko. Sinabi sa akin ni Elena na bumubuti ka na. Kinausap ka ni Elena? Ngumiti si Carla. Ang ngiting iyon ng isang taong may alam na at gusto niyang matuklasan mo. Matagal na kaming magkakilala. Nagtitiwala kami sa isa't isa. Nakaramdam ng kirot si Isabel sa dibdib. Nagtitiwala sa isa't isa. Mula kailan? Bakit hindi niya alam? Ayoko ng kape ngayon. Mariing sabi niya. Sumimangot si Carla. Paborito mo to. Ayoko. Pinanood siya ni Carla ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo, kinuha ang tasa at dinala ito sa mesa. Bago lumabas, lumingon siya sa kanya. Huwag mong ihiwalay ang sarili mo, Isa. Walang nakakarating sa malayo ng mag-isa. Nang makaalis siya, kinuha ni Isabel ang tasa. Maligamgam pa, inilagay niya ito sa isang bagong plastic bag at itinago sa kanyang bag. Ilang minuto lang, pumasok si Miguel na may folder. Mayroon akong para sayo. Umupo si Isabel nang may pagsisikap. Anong nahanap mo? Isinara ni Miguel ang pinto nang maingat at lumapit. Sa dugo mo, nakakita kami ng mga bakas ng isang natural na alkaloid. Hindi ito ilegal, matatagpuan sa ilang halamang gamot. Ngunit sa mataas na konsentrasyon, maaaring magdulot ng matinding pagkapagod, antok, pagkawala ng koordinasyon. May nagdodroga sa akin. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang parehong compound na iyon ay nasa baso na ibinigay mo sa akin, yung galing sa kape. Naramdaman ni Isabel na lumiit ang mundo. Lahat ay may katuturan na o nagsisimula ng magkaroon. At si Elena, nag-alinlangan si Miguel. Siya ang pumirma sa unang resulta mo, yung walang nakita. Pero ni-review ko ang data sa laboratorio at mayroong manumanong pagbabago. May nagbago sa orihinal na mga antas. At hindi ako iyon. Kumabog ang puso ni Isabel na parang tambol. Mapagkakatiwalaan ba kita? Oo. At kung gusto mong ituloy ito, kailangan ko ng pahintulot mo para magbukas ng isang formal na internal investigation. Tiningnan siya ni Isabel nang may determinasyon. Gawin mo. At gawin mo ng mabilis. Ilang oras makalipas, dumating ang 2 pulis sa ospital. Nakasibilyan sila, hindi kapansin-pansin, pero ang kanilang mga hakbang ay tiyak. Dumiretso sila sa reception. Hinanap nila si Carla. Nasa waiting area siya, nakatingin sa kanyang cellphone.
Nang makita sila, nanigas ang kanyang katawan, ngunit wala siyang sinabi. Ipinakita sa kanya ng isa sa kanila ang isang ID. Ginaang Carla Olivera, kailangan naming sumama kayo sa amin. Mayroon kaming mga tanong kaugnay ng isang medical investigation. Tungkol saan ito? May mga indikasyon ng pagmamanipula ng mga substance sa mga inuming ibinigay sa isang pasyente. Nakita kang nagdadala ng mga nasabing inumin. Inaakusahan niyo ba ako? Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Tumayo si Carla, mayabang. Hindi siya pumalag. Naglakad siya kasama ng mga opisyal nang hindi lumilingon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Elena sa pasilyo. Suot ang kanyang puting coat, hawak ang isang folder. Nang makita siya, hinarang siya ng pangalawang pulis. Doktora Elena Marquez, maaari po ba kayong sumama sa amin? May mga hindi pagkakapare-pareho sa mga medical documents na nasa ilalim ng inyong responsibilidad. Namutla si Elena. Sa isang segundo, nanatili siyang hindi gumagalaw. Pagkatapos ay yumuko siya at tumango. Naglakad siya sa likuran nila na may mababagal na hakbang. Mula sa kanyang silid, nakita ni Isabel ang eksena sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Dumaan si Carla sa harap niya. Nagkatinginan sila. Walang gulat sa mga mata ni Carla, kundi isang pigil na galit, isang tahimik na puot, ngunit mayroon ding uri ng pagmamalaki na parabang kahit nahuli na, nakamit pa rin niya ang kanyang gusto. Ang tingin na iyon ay hahabulin siya sa loob ng maraming taon. Walang anuman ang tulad ng inaakala. At ngayon, alam na niya. Nagsisimula pa lang ang laban. Dumaan si Carla sa harap ng pinto ng kwarto nang hindi yumuyuko. Nagtagpo ang mga mata ni Isabel sa kanya at wala siyang nakitang takot o pagsisisi o kahit gulat. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malamig, mas tuyo, mas mapanira, kasiyahan. 2 opisyal ang nag-escort sa kanya sa pasilyo, isa sa bawat gilid. Hindi nagtangka si Carla na pumalag, hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nagtanong kung bakit. Naglakad lang siya ng tuwid ang likod. Bahagyang nakaangat ang baba at may mapait na ngiti na nabubuo sa gilid ng kanyang mga labi kapag alam niyang may mangyayari ayon sa gusto niya kahit na gumuho pa ang lahat sa likuran. Sa likod nila, ilang hakbang ang layo, si Elena ay mas mabagal na naglalakad, nakayuko, hawak ang medical folder sa kanyang dibdib na parabang maaari pa siyang kumapit sa kanyang imahe ng awtoridad. Hindi siya mukhang isang doktor, kundi isang babaeng talunan. Gusot ang kanyang puting coat, malalim ang mga eye bags, at tensyonado ang ekspresyon. Hindi nakaramdam ng awa si Isabel, ni para kay Elena o kay Carla. Ang nararamdaman niya ay isang malapot na pinaghalong galit at pagkadismaya, isang emosyon na masyadong komplikado para lagyan ng iisang salita. Sa sandaling sumara ang pinto, katahimikan ang namayani sa silid. Si Ramon ay nakaupo sa tabi ng kama. Puting-puti ang mukha. Hindi siya umimik ni isang salita mula nang makita niyang dumaan ang 2 babae. Sa mga nakaraang araw, ipinakita niya ang sarili bilang isang lalaking malakas, maprotekta at matatag. Ngayon, para siyang naging anino na lang ng kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay naglalaro sa isang gusot na tissue. Hindi niya alam kung paano magsimulang magsalita. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Isabel nang hindi tumitingin sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Mahina ang kanyang boses. Halos hindi marinig. Hindi ko alam. Wala akong ideya na si Carla ang may gawa nito. At si Elena rin. Itinuon ni Isabel ang kanyang mga mata sa kanya. At tungkol sa mga kapsula, sa tsaa, sa kape, hindi mo rin alam? Bumuka ang kanyang bibig, ngunit natagalan bago siya sumagot. Ang tanging ginawa ko ay magtiwala sa mga rekomendasyon. Naghanap ako ng mga natural na bagay. Sobrang sama ng pakiramdam mo, Isa. Hindi ko alam kung paano ka tutulungan. Desperado na akong makita kang ganyan. Desperado ka na ba para lasunin ako nang hindi mo nalalaman? Kumislap-kislap ang mga mata ni Ramon. Naging mas siksik ang katahimikan. Hindi kita nilason nang may intensyon, pero ibinigay mo sa akin ang nagpapahina sa akin. Pinilit mo ako araw-araw na inumin iyon,
kahit na sinasabi kong mas sumasama ang pakiramdam ko. Dahil akala ko stress lang. Lahat sila, yon ang sinasabi. Si Elena, si Carla, maging ikaw, sa simula. Ayaw mong makita ang sinuman. Sabi mo, lilipas din, at sinamantala mo yon para maglaro bilang aking nurse, aking spiritual guide, aking tagabantay. Ikinulong mo ako sa isang nakakasakal na routine na nagkukunwaring pag-aalaga. Napalunok si Ramon. Namasa ang kanyang mga mata. Talaga bang iniisip mong bahagi ako nito? Hindi agad sumagot si Isabel. Masyado na siyang pagod. Sumandal siya sa unan at ipinikit ang mga mata. Hindi ko alam, wala na akong kasiguraduhan sa kahit ano. At iyon, Ramon, kasalanan mo rin. Bumukas ang pinto na may mahinang katok. Si Maria iyon. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi ng lahat. Alam na niya. Lumapit siya sa kama nang hindi tinitingnan si Ramon at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Tapos na, pareho na silang iniinteroga. Sinubukan ni Elena na sabihing ginawa niya yon dahil sa pressure ni Carla, pero may mga text messages sa pagitan nila, mga bayad, mga ebidensya. Tiningnan siya ni Isabel. Inamin ba niya? Bahagya. Pero si Carla, hindi niya itinatanggi. Proud pa siya. Malamig na parang yelo. Sabi niya, ginawa niya yon dahil nasa iyo na ang lahat at siya wala. Dahil sinakop mo ang isang pwesto na dapat ay sa kanya. At dahil, madali lang, sobrang dali. Walang maghihinala sa isang kaibigan. Tumayo si Ramon mula sa upuan na parang may apoy sa ilalim. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kukuha ako ng kape. Sinundan siya ni Maria ng tingin hanggang sa makalabas ito ng pinto. Pagkatapos ay bumaling siya kay Isabel. Nagtitiwala ka ba sa kanya? Hindi nang lubusan. At balak mo pang magpatuloy sa kanya? Hindi ko alam. Huminga ng malalim si Maria, kumuha ng isang upuan, at umupo. May sinabi pa si Carla. Ano? Nang ilabas siya ng mga pulis sa ospital, lumingon siya sa'yo, kahit hindi mo siya nakita, at sinabi niya, ang tanging pinagsisisihan ko ay gumagana ito. Nakaramdam ng kirot si Isabel sa kanyang sikmura. Ang pangungusap na iyon ay isang pag-amin at isang pang-aasar, isang suntok at isang haplos sa ego. Oo, gumagana ang plano. Nang hina siya, naguluhan ang isip niya. Hinihila siya sa bangin ng walang nakakapansin, ng walang pumipigil, at ang pinakamasama, mag-isa lang siya sa lahat ng ito. Ilang oras makalipas, pumasok si Dr. Miguel na may folder sa kamay. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at naglakad papunta sa kama, walang paligoy-ligoy. Kumpirmado lahat. Mga bakas ng compound sa dugo mo, sa kape, sa mga kapsula. Minanipula ni Elena ang orihinal na mga resulta. Binayaran siya ni Carla para baguhin ang mga antas at itago ang mga epekto. Ginawa nila ito ng paunti-unti sa loob ng ilang linggo. At paano nila nakuha ang compound? Hindi ito ilegal. Ibinebenta bilang supplement sa maliliit na dosis, hindi nagdudulot ng alarma. Pero kapag tuloy-tuloy, sinisira nito ang mga pangunahing function, nililito ang diagnosis at nahahalo sa mga sintomas ng stress. Ito ang perpektong cocktail para magmukha kang walang kakayahan nang hindi nagtataas ng hinala. Gusto nila ang pwesto ko. Gusto nila ang buhay mo. Dahil iyon ang binuo mo. Isang buhay na hindi nila maabot. Inalis ni Isabel ang kanyang tingin. Anong mangyayari sa kanila? Si Carla ay kakasuhan ng attempted poisoning at conspiracy. Si Elena ay hahatulan para sa falsification of medical documents at aggravated negligence. May mga abogado na sila. Si Ramon. Nag-alinlangan si Miguel. Walang ebidensya ng kanyang partisipasyon, walang bayad, walang mga compromising na mensahe. Ang natitira na lang ay ang perception mo. Ang perception ko? Hindi na ako nagtitiwala kahit sa sarili kong refleksyon sa salamin. Umupo si Miguel sa paanan ng kama. Nagbago ang kanyang tono. Isabel, hindi ito mabubura ng isang paglilitis. Kakailanganin mong buuin muli ang iyong sarili at walang sinuman ang makakagawa niyan para sa'yo. Hindi ang kapatid mo, hindi ang asawa mo, kahit ako. Tiningnan siya nito. Sa tingin mo,
Sira na ako. Sa tingin ko, buhay ka. At pagkatapos ng lahat ng ito, iyan ay isang tagumpay na. Noong gabing iyon, hiniling ni Isabel na walang dumalaw sa kanya, ni si Ramon, ni si Maria. Kailangan niya ng espasyo. Naiwan siyang mag-isa sa silid, na may bahagyang bukas na bintana at ang malayong bulungan ng ospital na lumulutang sa hangin. Sa kanyang isip, muling nabubuo ang mga piraso, ngunit hindi na pareho ang larawang nabubuo. Ang pagtataksil ay may mukha, may boses, may amoy ng mamahaling kape at ngiti ng isang kaibigan. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Carla, ilang buwan na ang nakalipas. Nasa coffee shop sila ng gusali, nagtatawanan sa isang palpak na presentasyon ng isang bagong empleyado. Noong mga panahong iyon, tiningnan siya ni Carla nang may paghanga. Lagi kang nakakatayo sa sarili mong mga paa. Anuman ang mangyari, sumagot si Isabel noon nang hindi nag-iisip. Hindi ito mahika. Alam ko lang kung kailan tatalon. Ang pangungusap na iyon ngayon ay iba na ang tunog. Tumalon ba siya sa tamang oras? O itinulak siya at nagkataon lang na masuwerte siyang nakakapit sa gilid? Pagkalipas ng 11:00, may narinig siyang boses sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Si Ramon iyon. Dala niya ang isang bag na may mga sweater at ilang libro. Mukha siyang pagod. Hindi sumagot si Isabel, pero hindi niya ito pinigilan. Lumapit siya, inilagay ang mga gamit sa mesa at nanatiling nakatayo. Ayokong isipin mo na lahat ay peke. Hindi ko iniisip yan. Pero hindi ko rin iniisip na lahat ay totoo. Mahal kita, Isa. Palagi kitang minahal. At kung hindi sapat ang pag-ibig, lumapit pa si Ramon. Kung ganoon, mananatili ako sa anumang gusto mong ibigay sa akin. Kahit na distansya, yumuko siya. Sa ngayon, iyon ang kailangan ko. Distansya. Tumango siya, yumuko, hinalikan siya sa noo, at umalis. Nang sumara ang pinto, nakaramdam si Isabel ng kakaibang kapayapaan. Hindi ito ginhawa, hindi ito kagalakan. Ito ay kalinawan. Sa katahimikan, inisip niya ang lahat ng nawala, ngunit pati na rin ang natira. Ang kanyang katawan, ang kanyang boses, ang kanyang kalooban, at isang pangungusap ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang alaala na parang isang peklat na masakit pa rin. Ang tanging pinagsisisihan ko ay gumagana ito. Hindi na sa kanya. Hindi na. Pumasok ang nurse na may hawak na discharge papers, nakangiti na may magiliw na kahusayan ng isang taong nakakita na ng daan-daang pasyente na lumabas sa parehong pinto. Pinanood siya ni Isabel ng tahimik habang pumipirma sa mga papel. Hindi siya nakaramdam ng galak o ginhawa o tagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang pagod na napakalalim na tila hindi na kayang kumilos ng kanyang katawan o kaluluwa. Sa tabi niya, tinutulungan siya ni Maria na mag-impake, maingat na inilalagay ang mga nakatuping damit, ang bag na may mga libro, ang maliit na bote ng cologne na ginamit niya para hindi gaanong maramdaman na parang isang bilanggo. Si Ramon ay naghihintay sa reception. Suot niya ang asul na polo na laging gusto ni Isabel. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit pinananatili niya ang kalmadong ekspresyon na hindi na nakakapandaya. Nang makita siyang lumabas na naka-wheelchair, nagmadali siyang kunin ang mga bag at inalok ang kanyang braso na para bang may karapatan pa siyang suportahan ito. Tiningnan siya ni Isabel na may masakit na paggalang at itinuro ng tingin na si Maria na ang gagawa nito. Hindi na kailangan pang magsalita. Habang nasa biyahe, halos hindi sila nag-usap. Nagmamaneho si Ramon na may 2 kamay na mahigpit sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa kalsada na para bang natatakot siyang isang maling salita lang ay mababangga sila. Si Maria ay nasa likod na upuan, nagte-text mula sa cellphone. Si Isabel ay nakatingin sa bintana. Ang mga kalye ng syudad ay pareho pa rin mga kotse, gusali, puno, poste ng ilaw, ngunit wala ng pareho. Ang tanawin ay pareho, ngunit ang mundo ay nagbago para sa kanya sa paraang hindi na maibabalik. Inihinto ni Ramon ang kotse sa harap ng gusali ni Maria. Lumingon siya kay Isabel na may basag na boses. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako.
Tumango siya nang walang pangako. Bumaba siya sa tulong ng kanyang kapatid. Walang halik, walang yakap. Isang mahabang tinginan lang. Isang paalam na walang etiketa. Lumipas ang mga unang araw sa isang emosyonal na limbo. Maraming oras na natutulog si Isabel. Minsan, umiiyak siya nang hindi alam kung bakit. Wala siyang ganang kumain, pero kumakain siya ng sapat para hindi bumagsak muli. Si Maria ay naghahanda sa kanya ng mga sabaw, salabat, puting kanin na may manok. Nagluluto siya ng tahimik na may mahinang musika sa background na parabang alam niyang ang pinakamaliit na ingay ay maaaring makabasag ng isang bagay sa loob ng kanyang kapatid. Isang gabi, habang nanonood sila ng isang dokumentaryo sa sala, nagsalita si Isabel nang hindi nakatingin. Hindi ko sila kayang kamuhian, kahit si Carla. Pinos ni Maria ang TV at lumingon sa kanya. Hindi mo kailangang kamuhian sila, pero hindi mo rin kailangang patawarin sila. Paano kung napatawad ko na? Pinatawad mo si Carla? Pinatawad ko ang sarili kong nagtiwala sa kanya. Ang bersyon ko na ayaw makita ang halata. Yung nagbibigay katwiran sa lahat. Pinanood siya ni Maria na may pinaghalong lungkot at pagmamalaki. Lumapit siya at niyakap ito ng mahigpit. Walang umiyak sa kanila, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Ang mga sumunod na araw ay mas magaan. Nagsimula si Isabel ng therapy sa isang psychologist na inirekomenda ni Maria. Sa simula, kaunti lang ang kanyang sinasabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga sesyon ay naging mga sagradong espasyo. Natuklasan niya ang mga bagay na ayaw niyang pangalanan. Ang pressure na maging perpekto, ang takot sa kabiguan, ang sakit na nagbabalat kayong ambisyon. Naunawaan niya na marami sa mga senyales ay nandoon na bago pa man ang pagtataksil, ayaw niya lang makita. Ang mga balita tungkol sa paglilitis ay lumabas sa media. Si Carla ay hinatulan ng 5 taon para sa attempted poisoning at pinsala sa pisikal na integridad. Ang kanyang tingin sa korte ay kapareho ng nakita ni Isabel sa ospital, mapanghamon, nagyayelo. Si Elena ay nawalan ng lisensya sa medisina. Nagdeklara siyang emosyonal siyang minanipula ni Carla, ngunit mas malakas magsalita ang mga ebidensya ng mga deposito sa bangko kaysa sa kanyang mga dahilan. Sinubukan ni Ramon na lumapit ng ilang beses mga tawag, text, email. Ang ilan ay puno ng nostalgia, ang iba ay walang laman. Hindi kailanman agresibo, ngunit mapilit. Hindi sila binaliwala ni Isabel, pero hindi rin niya sinagot ng may galit. Sumulat siya ng isang mensahe pagkatapos ng ilang linggo. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo na iniisip mong nakakatulong sa akin, pero kailangan kong maghilom mag-isa. At iyon na lang, pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya sa opisina. Hindi bilang direktor, kundi bilang external consultant. Muling inayos ng kumpanya ang istruktura nito. Ayaw nang mamuno ni Isabel mula sa itaas, kundi samahan mula sa gilid. Isinuko niya ang giyera para sa kapangyarihan, ngunit hindi ang kanyang passion para sa mga proyekto. Sa kanyang unang meeting, tumayo ang lahat nang pumasok siya. Walang nagkomento, ngunit ang mga tingin ay puno ng respeto. Tumango lang siya at nagsimulang magsalita, walang palamuti, walang kaba. Minsan, ang tagumpay ay sobrang ingay, kaya hindi natin naririnig ang mga alarmang tumutunog sa loob natin. Nandito ako para ipaalala sa inyo na ang pag-aalaga sa ating mental health ay hindi kahinaan. Ito ay isang diskarte. Naging viral ang kanyang talumpati sa mga internal networks. May ilang empleyado na sumulat sa kanya, nagpapasalamat sa pagsasalita tungkol sa ayaw pag-usapan ng iba. Ang iba ay umamin na nakaramdam sila ng mga katulad na bagay, na naramdaman din nilang naubos sila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel na ang kanyang boses ay hindi isang sandata, kundi isang tulay. Sa paglipas ng panahon, umupa siya ng isang maliit na apartment na may balkonahe at natural na liwanag. Pinalamutian niya ito ng mga halaman, malalambot na carpet at magagaang na kurtina. Hindi siya bumili ng telebisyon. Sa halip, naglagay siya ng isang estante ng mga libro at isang coffee machine na gagamitin lang niya kapag talagang gusto niya.
Sa pangunahing pader, isinabit niya ang isang parirala na isinulat ni Maria sa isang tissue. Walang bumabalik sa dati pagkatapos marating ang ilalim, at iyon ang pinakamaganda. Sa unang umaga sa kanyang bagong tahanan, nagsalin siya ng isang tasa ng mainit na kape. Matapang, na may malinis na amoy. Walang mga kakaibang damo, walang kamay ng iba. Siya lang at ang katahimikan. Umupo siya sa balkonahe, nakayapak, na may mainit na sikat ng araw sa kanyang mukha. Ininom niya ang unang higop at ngumiti. Hindi dahil ganap na siyang okay o dahil huminto ng manakit ang nakaraan. Ngumiti siya dahil naiintindihan niyang hindi na ang sakit ang nag-uutos sa kanyang buhay. Na maaari siyang uminom ng kape nang walang takot. Na maaari siyang lumingon sa nakaraan nang hindi naninikip ang kanyang dibdib. Ang tanging sangkap na gusto niya sa kanyang buhay ay kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, inaanyayahan kitang iwan sa mga komento kung ano ang iyong naramdaman habang pinakikinggan ito. At kung nakaranas ka na ng katulad na sitwasyon ng panloloko, nais kong ibahagi mo ang iyong mahalagang opinyon. Malaking karangalan para sa akin kung mag-iwan ka ng like, ibahagi ang video sa isang kaibigan o pamilya at mag-subscribe sa channel. Huwag palampasin ang susunod na kamangha-manghang kwento na lumalabas sa iyong screen ngayon. Mayroon kaming garantisadong libangan na eksklusibo para sa iyo. Magkita tayo sa susunod na video.